Dear Miss A, magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jake. 19 years old na po ako ngayon. Hindi ko po alam kung galit lang ba talaga to o may karapatan na rin ako maghiganti. Kaya gusto ko lang pong ilabas ang bigat ng nararamdaman ko at makahingi sana ng payo sa inyo. Sisimulan ko po ang aking kwento noong ako'y 17 taong gulang pa lamang. Noong panahong yun, masaya ako kahit mahirap lang kami. Kumplito ang pamilya namin, kahit simpleng ulam basta magkakasama. Pero lahat biglang nagbago noong nagdesisyon ang mga magulang kong mag-abroad. Umalis sila sa bansa dahil ang pangakong, para sa kinabukasan mo to anak. That time, nalungkot ako ng sobra. Umiyak ako at nagmakaawa sa aking nanay na kung pwede ay wag nila akong iwan sa aking mga tita. Pero hindi man lang nila ako pinakinggan. Naiwan ako sa poder ng aking mga tita. Mga kapatid ng nanay ko na akala ko noon ay aalagaan ako ng mabuti. Nagkamali ako dun. Bata pa lamang po ako, ramdam ko na at naaalala ko ang lahat kung gaano nila ako kinasusuklaman at paano sila magalit sa akin. Siyempre, bata pa lamang po ako noon, kaya lahat ng ginagawa at pinapakita nila ay tinatanggap ko lang alang-alang sa pag-aalaga nila sa akin, at wala din po akong mapagsabihan na mga nararamdaman ko. Hindi pa uso ang cellphone dati, kaya nakakausap ko lang ang mga magulang ko kapag nakakauwi ang auntie ko na may cellphone. Once a month ko lang sila makausap at hindi pa yun tumatagal ng isang oras. Sobrang sakit sa pakiramdam, Miss A. Wala akong kakampi, inggit na inggit ako sa mga batang buo ang pamilya. May nagtatanggol sa kanila kapag sila ay naaapi. Samantalang sa akin, wala. Iniwan ako ng mga magulang ko. Sa 7 years kong pamamalagi sa bahay ng aking tita, ay nasanay na rin akong mag-isa. Tiniis ko lahat ng sakit at pang-aapi nila sa akin. Hanggang sa isang araw, nabuo ang aking isip at dahil na rin siguro sa medyo nagkakaedad na ako, inaisipan kong umalis sa poder nila at tumayo sa sarili kong paa. 14 years old pa lamang po ako nang umalis ako sa aking mga tita. At dito sa Manila, naghanap ng matitirahan. Sa edad na 14, hindi pa po ako masyadong maalam sa mga trabaho na pwedeng pagkakakitaan. Miss A, naging palaboy ako. Nagpalipat-lipat na mga bahay na tinutulugan. Minsan ay sa mga kaklase ko na naaawa sa akin. Pero nag-stop na rin po ako sa pag-aaral ko. Yung mga tita ko, wala man lang silang pakialam sa nangyayari sa akin. Miss A, sobrang hirap. Bilang isang 14 anyos na bata, wala nang masasandala ng mga magulang. Nung tumagal na ng mga 2 months ang pagiging palaboy ko, natutunan ko na rin dumiskarte. Naging tagabuhat ako sa talipapa, tagaayos ng mga kahon sa grocery. Minsan naglilinis ng mga trays sa fast food, kahit hindi ako empleyado, basta may barya lang pong kapalit. Wala po akong inasahang tulong. Ako mismo ang nagtayo sa sarili kong mundo. Pagkalipas ng ilang taon, nakahanap ako ng maayos-ayos na trabaho sa construction worker. Natuto po ako mag-ipon at bumili ng cellphone. At nag-aral na rin ako ng online freelancing sa mga libre internet ng barangay hall. Hanggang sa nakapasok na rin ako sa isang maliit na online business. Doon nagsimula ang pag-angat ko. Sa ngayon, dito po ako sa Maynila at kahit papano, maipon na rin ako at may sarili na rin bahay. Miss A, hanggang ngayon po hindi alam ng aking mga magulang na ganito na kalaki ang achievement ko sa buhay. Nakakalungkot po sobra. Miss A, humihingi po ako ng payo. Gusto ko po silang patawarin at pauwiin na para buo na ulit kami. Kaso paano po? Paano po ba magpatawad? Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong pagbasa ng aking kwento. Mabuhay po kayo. Kung nagustuhan niyo po ang kwento ni Jake, please hit the follow button and paki-like na rin po itong video. Thank you!